Tignan niyo naman, ang ganda ng mga gulay dito, ha? Saan? Susan at El, kapag gagawi sa norte, lalo na sa bandang Benguet, hindi dapat mawawala ang pagtikim ng hindi lang gulay, kundi strawberries. Oy, gusto ko yan, Kuya Kim. Lalo na yung mamula-mula. Nako, matatakam ka talaga dyan, di ba, El? Yes, Miss Sue. May patok nga raw na bagong malalantaka na strawberry. Pero ang catch, kulay puti. Kulay puti? Yes! Yan ang kwento ang inalam ni Jamie Santos. White strawberry. Yung Japanese. May maliit, may malaki, may bilugan at namumula-mula pa. Sa malalamig na lugar tulad ng Benguet, madalas namumunga ang strawberry. Pero may bago raw na agaw eksena roon. Maputla man tignan, pero hindi hilaw yan. Ang panibago nilang pananim, ang white strawberry. Sa strawberry farm na ito sa La Trinidad, Benguet, hindi na lang red strawberry ang pwedeng matikman. Last year lang po ito nagpunta rito. Tapos parang strawberry talaga siya, pero white. May nagpunta ngay dito tapos kinulture po nila, naging white po yun. Pero usually Japanese variety talaga siya. Dinala kasi rito, tinanim na namin, pinarami na lang namin. Ayon sa agriculturist na si Mary Wyeth, patuloy ang pag-aaral nila sa iba't ibang variety nito. May isang Chinese businessman na bumisita sa aming municipality na siya po yung nagbigay ng planting materials. Alam po naman natin na La Trinidad is one of the producing municipality of strawberries. Nung pinakita nila yung white, nag-venture ng white strawberry as an additional variety. Kahit nasa 6 na taon nang nagtatanim ng strawberry si Jerry, bago pa raw sa kanya ang pagpapatubo ng white strawberry. Sa pula po, magka-difference sa lasa, sa size. Yung production po niya, iba rin po. Mas lesser production po yung white. Ang ratio niya, ma'am, parang yung red, 2 kilos ang i-produce na sa isang square meter. Tapos yung white, half kilo lang. So, mas maselan, mas prone siya sa sakit. Yung sa red po, kaya po niya ng 45 days, meron ng bunga. Si white po, kaya niya po ng 2 months. Mahirapan daw itong alagaan, sulit naman daw dahil mas mahal nila itong naibebenta kumpara sa pulang strawberries. Mahirap alagaan, kaya may kahirapan din. Pero yung worthy naman pag namunga siya. Sa red po, sweet, may ibang aroma. Sa white, parang pinagmix na bayabas tsaka pinya na matamis. 800 yung 1 kilo niya. Malaking bagay sa amin yun, ma'am, para mas marami pong pupunta dito. Yung white strawberry is ongoing pa siya ng production trial. Bibenta natin siya sa mga farmers natin para readily available yung planting material niya. Ituturo natin siya sa ating mga farmers para madaling na nilang ma-produce yung white strawberries. Ang negosyanteng si Warren, sinubukan na ring ihalo sa nachos at ilang inumi ng white strawberry. First time namin na sumali this year for Strawberry Fest. It's a unusual menu for us to incorporate strawberry po. We offered berry dreams, which is strawberry jam based, from soda to milk based and to lemonade. We have savory, which is the strawberry nachos. Halo-halo kasi yung mga reaction ng iba. Weird daw, pero sa iba po is nagkahalo yung sweetness and yung savory flavor, lalo na pag ilalagyan namin ng aming homemade strawberry vinaigrette. Our strawberry nachos is worth only 180 pesos, which is good for 2 to 3 persons po. And our beverages, which are the berry dreams, ranging from 90 to 100. Surprise po na matamis pala siya and it tastes like a bit of pineapple. Ano mang bago patok sa turismo, kaya mahalagang pag-aralan at suportahan para higit na makatulong sa mga magsasaka at mga negosyo. Ako si Jamie Santos at yan ang kwentong dapat alam mo.